Sa sandaling iyon, hindi na ako manugang. Hindi na rin ama ang aking biyenan, kami ay isang lalaki at isang babae. Ang mainit at magaspang na hininga ng aking biyenan ay dumapo sa aking lik, at ang aking katawan ay nanginginig sa matinding pakiramdam na ngayon ko lang naramdaman. Ay sigurado ka ba? Ang nanginginig na boses ng aking biyenan ay umalingaw-ngaw sa aking tainga, tumango ako. Natatakot ako, ngunit kasabay nito, ang pakiramdam na buhay ako ay bumalot sa buong katawan ko. Ang magabulungan ng nakapitbahay ay totoo. Hindi, higit pa doon. Nang gabing iyon, natuklasan ko ang aking sarili bilang isang babae na hindi ko kailanman naramdaman sa aking asawa. Kung susubaybayan mo ang channel na may subscribe at like, mabilis mong maririnig ang bagong totoong kwento ng Golden Hour Express, kaya simulan natin ang kwento ngayon. Musika. Ako si Ayami Sato, 26 taong gulang na hapon. 2 taon na ang nakakaraan, nakilala ko ang aking asawa, si Ginoong Seungmin, habang nag-aral ng Korean sa isang language institute sa Seoul. Mas matanda siya sa akin ngang 6 na taon, ngunit nagustuhan ko ang kanyang kalmado at masipag na pag-ugali. Nagtatrabaho ako bilang guro sa kindergarten sa Japan, at naniwala ako na ang aming pagkikita ay simula ng isang bagong buhay. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami sa isang 30 piyong apartment sa Gangnam-gu, Seoul. Bagong kasal kami, ngunit may isang espesyal na bagay. Iyon ay ang paninirahan kasama ang aking biyenan. Ang aking biyenan ay isang retiradong prinsipal ng high school na 65 taong gulang. Narinig ko na nabalo siya 5 taon na ang nakakaraan dahil sa cancer ng kanyang asawa. Naalala ko pa ang aking unang impresyon sa aking biyenan. Siya ay may malaking pangangatawan na higit sa 180 cm ang taas, at ang kanyang kulay abong buhok ay nagbigay sa kanyang dignidad. Ang kanyang boses ay malalim at mababa, at kahit na hindi siya masyadong nagsasalita, ang kanyang nga mata ay nagbigay ng kapangyarihan. Ayami, maligayang pagdating. Marami kang pinagdaanan sa paglipat sa ibang bansa. Ang unang pagbati nga aking biyenan ay malambing, ngunit isang pakiramdam ng kaba ang namayani sa isang sulok ng aking puso. Sa Japan, bihira ang manirahan kasama ang nga biyenan, kaya kakaiba sa akin ang kulturang ito ng Korea. Ngunit sinabi ng aking asawa na ang kanyang ama ay napakalungkot mag-isa, kaya natural lamang na manirahan silang magkasama. Gusto ko ring respetuhin ang kabutihan ng aking asawa, at ipinangako kong alagaan ko ang aking biyenan. Ang istruktura ng bahay ay isang tipikal na apartment na may 3 silid-tulugan, isang sala, at isang kusina. Ang master bedroom ay para sa aming mag-asawa, ang silid sa tapat ay para sa aking biyenan, at ang isang maliit na silid ay ginamit bilang isang pag-aral. Dahil sa istruktura ng 2 silid na nakaharap sa isa't isa sa sala, palagi kong naisip ang presensya ng aking biyenan. Ang buhay sa Korea ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Natuto akong kaunting wika, ngunit ang mga pagkakaiba sa kultura ay hindi madaling malampasan. Lalo na, ang pagluluto ang pinakamalaking hadlang. Hindi tulad ng Japanese cuisine, ang Korean cuisine ay may malakas na pampalasa at nangangailangan ng maraming trabaho. Ang kimchi jjigae na ginawa ko sa unang linggo ay napakaalat na uminom ang aking asawa ng 3 baso ng tubig. At ang bulgogi ay walang lasa dahil hindi ito maayos na napapalasa. Sa tuwing ganun, tahimik na tinutulungan ako ng aking biyenan. Ayami, sapat na ang halaga ng red pepper powder? Kung sobra ang ilalagay mo, magiging maanghang lang at hindi masarap. Kung ilulunaw mo ang doenjang bago kumulo, magiging mas malambot ito. Ganito ang gagawin. Pumasok siya sa kusina at nagpakita sa tabi ko. Kakaiba ang kanyang malalaking kamay na mahusay na humawak ng sangkap. Prinsipal ka? Ngunit magaling ka ring magluto? Sabi ko na may pahanga. Ngumiti ang aking biyenan na may kalungkutan. Nasanay akong magluto para sa aking sarili matapos magkasakit ang aking asawa. Nung una, hindi rin ako marunong. Sumakit ang isang sulok ng aking puso sa mga salitang iyon. Napagtanto ko na naman na nanirahan siyang mag-isa sa loob ng 5 taon matapos mawala ang kanyang asawa. Sa labas, mukhang kalmado ang aking biyenan,
Ngunit maisip ko kung gaano kalalim ang kalungkutan na iyon. Ang oras ng hapunan ay ang pinakaingat na oras ng araw. Tatlo kaming nakaupo sa hapagkainan at kumain, ngunit walang gaanong pag-usap. Palaging mukhang pagod ang aking asawa, at simpleng nagbabasa lang siya ng smartphone o nag-usap tungkol sa trabaho. Tahimik na kumakain ang aking biyenan, at pilit akong ngumiti ng maliwanag upang pagaanin ang awkwardness sa pagitan ng dalawa. Ayami, masarap ang ulam ngayon. Japanese-style breast dish ba ito? Nagtanong muna ang aking biyenan. Opo. Braised mackerel ito na gawa sa soy sauce. Sinubukan kong gawing Korean style, ngunit hindi pa ako mahusay. Hindi? Mas masarap ito? Nakakaramdam ako ng kakaibang Japanese delicacy. Namula ang aking mukha sa kanyang papuri. Salamat, tatay. Walang gaanong interes ang aking asawa sa pag-usap na iyon. Kumain siya ng ilang kutsara at pagkatapos ay sinabi, Tatay, kailangan ko yatang maglakbay sa Busan sa susunod na linggo. Mga 3 araw, 4 na gabi. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang smartphone. Saglit na bumaksak ang aking dibdib. Kinabahan ako sa katotohanang mananatili ako ng mag-isa sa aking biyenan sa loob ng 3 araw, 4 na gabi nang wala ang aking asawa. Mahalaga ang trabaho. Ako at si Ayami ay magiging maayos, kaya huwag kang mag-alala. Tumango lang ang aking asawa sa sinabi ng aking biyenan. Pilit akong ngumiti at sumagot, huwag kang mag-alala, ngunit sa loob, maraming emosyon ang bumalot sa akin. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa master bedroom, ngunit hindi ako makatulog. Ang aking asawa ay bumaksak sa kama nang hindi naliligo at humilik. Naintindihan kong pagod siya, ngunit matagal nang nawala ang tamis ng aming honeymoon. Nakatitig ako sa kisame at nag-isip, ito ba ang buhay may asawa? Ito ba ang pag-ibig na pinangarap ko? Isang mahinang ilaw ang sumilip mula sa sala. Ito ang silid ng aking biyenan. Siguro nagbabasa siya ng libro. Bilang isang dating principal, mayroon siyang ugali na magbasa ng libro hanggang gabi. Nakatitig ako sa ilaw na iyon at bigla akong nagtaka. Paano kaya tinitis ang aking biyenan ang mahabang gabi na mag-isa? Hindi ba siya nag-isa habang natutulog mag-isa sa loob ng 5 taon? Hindi ko alam nun kung gaano ito mapanganib at kung saan ako dadalhin ng kuryosidad na iyon. Isa lang akong ordinaryong manugang na nagsisikap na umangkop sa buhay kasama ang aking bagong pamilya, ngunit dinadala na akong tadhana sa ibang landas. Sa 3 buwan ng kasal, unti-unti kong napagtanto na ang buhay may asawa na gusto namin ng aking asawa ay lubos na magkaiba. Si Seungmin, ang aking asawa, ay isang sales manager sa isang medium-size na IT company. Nagsisimula ang kanyang araw sa alas 7 gram umaga at nagtatapos pakalipas ng alas 10 gram gabi. Kahit sa mga weekend, mayroon siyang mga golf reception o dinner party, at kalahati ng buwan ay nasa business trip siya sa ibang probinsya. Kailangan kong gawin ito upang ma-promote mula sa manager tungo sa assistant manager. Magtiis ka lang ng kaunti. Ayami. Palaging sinasabi ng aking asawa iyon, ngunit lalo akong nalulungkot, lalo na, ang gabi ang pinakamahirap. Pag-uwi ng aking asawa, lagpas na ang alas 11, at pagkatapos maligo ng mabilis, bumaksak siya sa kama. Sa unang ilang linggo, ako ang lumalapit sa kanya at yumayakap. Inakala kong natural lang iyon para sa isang bagong kasal. Ngunit malamig ang reaksyon ng aking asawa. Sorry, Ayami, sobrang pagod ako ngayon, bukas na lang. Hindi dumating ang bukas. Kinabukasan at sa susunod na araw ay pareho. May mga pagkataon na 1 beses o 2 beses sa isang buwan, ngunit formal lamang iyon. Natatapos ito sa wala pang 5 minuto, at agad na nakatulog ang aking asawa. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, at nag-iisip, ito ba ang sex? Ito ba ang tinatawag na pagmamahalan? Naalala ko ang kwento na ibinahagi ko sa aking makaibigan sa Japan. Namumula sila habang nakukwento tungkol sa mainit na gabi kasama ang kanilang mga boyfriend, ngunit wala akong ganoong karanasan. Isang gabi, umuwi ng mas maaga ang aking asawa kaysa sa karaniwan. Masaya akong nahanda ng beer at merienda. Kuya, maaga ka ngayon.
Mag-beer tayo. Umupo ang aking asawa sa sofa na may pagod na ekspresyon. Oh, may klient na naman akong nakpapahirap sa akin ngayon, kaya galit na galit ako. Umupo ako sa tabi niya at minasahe ang kanyang balikat. Sobrang hirap mo, di ba? Masahehan kita. Pumikit ang aking asawa at bumuntong hininga. Dahan-dahan kong hinalikan ang ling aking asawa, kuya. Ngunit tinanggal ng aking asawa ang aking kamay. Ayami, sorry. Wala akong gustong gawin ngayon. Gusto ko lang magpahinga. Bumaksak ang aking dibdib. Sobrang sakit ang pakiramdam ng pagtanggi. Sige, naiintindihan ko. Pilit akong ngumiti at humawak ng baso ng beer. Di nagtagal, nagsimulang umidlip ang aking asawa, at ako ay uminom ng beer mag-isa habang nakatitik sa walang laman na sala. Nang biglang lumabas ang aking biyenan mula sa kanyang silid-aralan, Ayami, gising ka pa pala. Nakatulog na si Seungmin dahil pagod siya. Sandali akong tiningnan ng aking biyenan at pagkatapos ay tahimik na umupo sa tabi ko. Mahirap, di ba? Sa isang salitang iyon, bumuhos ang aking luha. Hindi po, okay lang po, ngunit nanginginig ang aking boses. Ayami, mahalagang panahon ngayon para kay Seungmin sa trabaho, kailangan niyang makakuhang resulta upang umakyat mula sa manager tungo sa assistant manager, konting pag-intindi lang, ha? Magiliw ang sinabi ng aking biyenan, ngunit lalo akong nalulungkot. Opo, tatay. Alam ko po. Ngunit hindi ko may tuloy ang aking sinasabi at yumuko. Ngunit dahan-dahang nagtanong ang aking biyenan. Naglakas loob akong sabihin. Nag-iisa rin po ako. Akala ko, mas marami kaming magkasama pagkatapos ang kasal, ngunit pakiramdam ko, mas nag-iisa ako kaysa noong nasa Japan pa ako. Nanatili ang aking biyenan sa katahimikan sandali at pagkatapos ay malalim na bumuntong hininga. Alam ko ang pakiramdam na iyan. Ganun din ako. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan ang aking biyenan. May malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Ikaw rin po, tatay. Oo, nung principal pa ako, sobrang busy ako. Pag-uwi ko, alas 10, alas 11 ng gabi na. Palaging nag-iisa ang aking asawa, hindi ko naalagaan ng maayos ang aking asawa sa ilalim ng dahilan ng pagiging pagod. Pagkatapos, nakasakit ang aking asawa at nagsisisi ako. Bakit hindi ko siya inalagaan ng mas maaga? Sumikip ang aking dibdib sa pagtatapat ng aking biyenan. Kinomportable niya ako sa pamamagitan ng kanyang nakaraan. Ngunit Ayami, bata pa si Seungmin. Magbabago siya sa paglipas ng panahon? Maghintay ka lang ng kaunti. Tumango ako, ngunit ang kawalan sa aking puso ay hindi napunan. Pagkatapos ng gabing iyon, mas madalas kaming naghapunan ng makasama ng aking biyenan. Kapag umuwi ng huli ang aking asawa, kami nung aking biyenan ay kumakain ng dalawa lamang. Sa una, awkward, ngunit unti-unting naging comfortable. Bilang isang dating principal, maraming kwento ang aking biyenan. Nag-usap kami tungkol sa iba't ibang paksa tulad ng mga alaala sa paralan, mga kwento mula sa silid-aralan at mga libro. Ayami, gusto mo ba ang Japanese novel? Opo. Gusto ko ang manggagawa ni Haruki Murakami. Oh, gusto ko rin ang manunulat na iyan. Nabasa mo na ba ang Norwegian Wood? Opo. Iyon ang paborito kong libro. Tulad ng inaasahan sa isang hapon, pareho tayo ng pakakakilanlan. Nabasa ko ito sa ilalim ng pamagat na Lost Generation, at ito ay napakalungkot. Kaya, lumalim ang aming pag-usap ng aking biyenan, at naghihintay na ako sa aming hapunan. Tila mas naunawaan ako ng aking biyenan kaysa sa aking asawa. Sa isang banda, nakalulungkot ang katotohanan iyon. Isang gabi, dahan-dahan kong tinanong ang aking biyenan. Tatay, naging mayos ba ang inyong relasyon ng aking biyenan? Huminto sandali ang aking biyenan at pagkatapos ay malungkot na ngumiti. Naging mayos? Ngunit sobrang abala ako kaya hindi ko minahal ng maayos ang aking asawa. Iyon ang pinagsisihan ko habang buhay. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo siya minahal? Sa tanong ko, nagpakita ng nahirapang ekspresyon ang aking biyenan. Ayami, ito ay kwento ng matatanda? Okay lang po,
Tatay, kasal na rin ako? Nagatubili ng matagal ang aking biyenan at pagkatapos ay nagsalita, hindi madali ang pagtatalik sa aking asawa, malaki kasi ako, iyon ang problema. Nahihirapan ang aking asawa. Sa una, tiniis ko, ngunit unti-unting umiwas siya sa pakikipagtalik. Ayoko ring saktan ang aking asawa, kaya unti-unti kaming lumayo. Pakiramdam ko, nawalan ako ng hininga. Ang pagtatapat ng aking biyenan ay napakatapat at direkta. Kaya, sa mahabang panahon, mahigit 10 taon akong hindi nakipagtalik ng mayos, matapos magkasakit ang aking asawa, lalo pa. 5 taon na ngayon mula nang mawala ang aking asawa. 5 taon. 5 taon na nanirahan mag-isa ang aking biyenan. Hindi. Kung idaragdag ang nakaraang 10 taon, 15 taon na. Sa isang sandali, tiningnan ko ang aking biyenan sa ibang pananaw. Sa edad na 65, lalaki pa rin siya. Isang tao na may pagnanasa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang pagtatapat ng aking biyenan ay umalingaw-ngaw sa aking isip. At bigla akong nagtaka. Gaano kaya kalaki ang kanyang pangangatawan? Talaga bang magiging problema iyon? Umiling ako. Ano ang iniisip mo, Ayami? Siya ang iyong biyenan, ngunit hindi madaling nawala ang kuryosidad. Ito ang unang gabi ng business trip ng aking asawa sa Busan. Ang bahay ay kakatuwang tahimik. Napagtanto kong wala ang aking asawa, at ang katotohanan ako at ang aking biyenan ay magkasama ay nagdulot ng kakaibang kaba. Pagkatapos ang hapunan, nahugas ako ang pinggan, at nanonood ang aking biyenan ang balita sa sala. Ayami, ako na ang mahuhugas ang pinggan? Magpahinga ka na? Hindi po. Ako na po. Matatapos din po agad. Natapos akong magugas ng pinggan at lumabas sa sala. Nakasuot ang aking biyenan ng salamin sa pagbabasa at nagbabasa ng libro, kakatwa, mukha siyang marangal at kaakit-akit. Tatay, papasok na po ako para magpahinga. Sige, Ayami. Dahil wala si Seumin, sigurado akong malulungkot ka, ngunit magtiis ka lang ng 3 araw. Opo, okay lang po. Magandang gabi po. Pumasok ako sa master bedroom at humiga sa kama. Ngunit hindi ako makatulog. Napakalaki at napakalungkot ng kama nang wala ang aking asawa. Humigit kumulang 1 oras na kaya. Uhaw ako at bumangon upang uminom ng tubig. Binuksan ko ang pinto. Madilim ang sala, at tanging ang silid ng aking biyenan ang may mahinang ilaw. Papunta na ako sa kusina nang bigla akong huminto. Bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ng aking biyenan. Kung normal na araw, lalampasan ko lang iyon. Ngunit sa gabing iyon, kakaibang kuryosidad ang sumagi sa aking isip. Ang pagtatapat ng aking biyenan ilang araw na ang nakalipas ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Dahan-dahan akong lumakad. At sa bahagyang nakabukas na pinto, sumilip ako sa loop. Sa sandaling iyon, parang huminto ang aking puso, nakaupo ang aking biyenan sa kama. Nakahubad siya ngang kanyang pangitaas at nakasuot lamang ngang kanyang pangibaba, ngunit napakagulat ng kanyang itsura. Nakapikit ang aking biyenan, at sa isang kamay, pinigilan ko ang aking hininga at tinitigan ang tanawin. Sa edad na 65, ipinapakita pa rin ng aking biyenan ang kanyang pagnanasa bilang isang lalaki. Ang pinaka-nakakagulat ay ang laki nito. Hindi, mas malaki ito kaysa sa inaasahan. Naging yelo ako sa aking kinatatayuan. Nagalo ang pag-isip na tumakas at ang pagnanasa na makita pa. Narinig ko ang magaspang na hininga ng aking biyenan. Nakapikit siya na tila may iniisip, at ang kanyang paggalaw ay unti-unting bumibilis. Nakatitik ako sa kanyang itsura na nawawalan ng pag-iisip. Hindi ko pa nakita ang ganoong tanawin sa loob ng 26 taon ng aking buhay. Ito ay isang mailap at primitibong anyo ng isang lalaki na hindi ko pa naramdaman sa aking relasyon sa aking asawa. Nang biglang umungol ang aking biyenan, nagulat ako at umatras. Ang aking paa ay tumama sa lamesa sa sala, na nagdulot ng maliit na tunog. Huminto ang paggalaw ng aking biyenan. Agad akong tumakbo sa kusina, nanginginig ang aking kamay kaya hindi ko mahawakan ang baso. Ayami, lumabas ka para uminom ng tubig? Nagulat ako sa boses ng aking biyenan. Paglingon ko,
Nakita kong lumalabas ang aking biyenan sa silid na nakasuot ng bathrobe. Ah, opo. Nauhaw po kasi ako. Nanginginig ang aking boses. Tiningnan ng aking biyenan ang aking ekspresyon at nagtanong, okay ka lang? Namumula ang mukha mo. Opo, okay lang po. Medyo mainit lang po kasi. Agad akong uminom ng tubig at bumalik sa master bedroom. Nakahiga ako sa kama, ngunit hindi pa rin kumakalma ang aking puso. Ang tanawin na nakita ko kanina ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang walang damit na pang-itaas ng aking biyenan, at ang matinding laki nito. Kinumot ko ang aking kumot at sumigaw, Ayami, magising ka. Siya ang iyong biyenan, ngunit toto ang aking katawan. Hindi ko namalayan na mainit sa aking puson. Ito ay isang kakaibang pakiramdam na hindi ko kailanman naramdaman sa aking relasyon sa aking asawa. Tinakpan ko ang aking mukha ng aking kamay. Bakit ako nakakaganito? Bali ba ako? Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Tuwing ipipikit ko ang aking nga mata, lumilitaw ang eksena ng aking biyenan, at tuwing ididilat ko ang aking nga mata, nakatitik lang ako sa kisame, nakatulog lang ako ng mag-umaga. Kinabukasan, hindi ko kayang makipagtinginan sa aking biyenan. Kahit naghahanda ako ng almusal, hindi ko mayangat ang aking ulo. Ayami, nakatulog ka ba ngang mayos kagabi? Tumango lang ako sa tanong ng aking biyenan. Opo. Mukha kang pagod? Matulog ka muna mamayang tanghali. Opo. Gagawin ko po. Pagkatapos ng pagkain, lumabas ang aking biyenan upang makipagkita sa kanyang nga kaibigan. Naiwan akong mag-isa at umupo sa sofa sa sala, naalala ko ang nangyari kagabi, at muli akong namula. Bakit ko ginawa iyon? Bakit ko iyon nakita? Dumaksa ang pagsisisi, ngunit kasabay nito, patuloy na lumilitaw ang eksena, nang biglang tumunog ang aking cellphone, ang aking asawa. Honey, okay ka lang? Okay lang ako, kuya. Kumusta ang business trip? Pagod ako. Sobrang pinapainom ako ang alak ng nga kliyente. Mag-ingat ka? Oh, magkasama ba kayo ni tatay? Oh, lumabas si tatay upang makipakita sa kanyang nga kaibigan. Oh, lonely ba? Hindi ako nakasagot sa tanong ng aking asawa. Nag-iisa ako, ngunit simula kagabi, patuloy kong naisip ang aking biyenan. Ayami, bakit hindi ka sumasagot? Ah, oh, okay lang. Pero namimiss kita, kuya. Sorry. Tatapusin ko agad at uwi na. Mahal kita. Mahal din kita. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, bumuntong hininga ako. Sinabi kong mahal ko siya, ngunit hindi tumibok ang aking puso. Sa halip, mas mabilis tumibok ang aking puso kapag naalala ko ang hitsura ang aking biyenan kagabi. Natatakot ako sa aking sarili at kakaiba ako. Baliw na ba talaga ako? Makita ang aking biyenan bilang isang lalaki. Pagdating ng gabi, umuwi ang aking biyenan. Ayami, nakahanda na ba ang hapunan? Opo, tapos na po. Pilit akong ngumiti at nahanda ngang mesa. Ngunit hindi ko pa rin magawang tingnan ang aking biyenan. Siguro napansin ang aking biyenan ang kakaiba kong pakugali at nagtanong, Ayami, may nagawa ba akong mali? Bakit hindi mo ako tinitingnan? Ah, hindi po. Pagod lang po ako. Oh, siguro malungkot ka dahil wala si Seungmin. Konting tiis lang. Babalik siya bukas. Opo. Pagkatapos ng hapunan, habang nahuhugas ako ng pinggan, nagsalita ang aking biyenan mula sa likuran ko. Ayami, may nakita ka ba kagabi? Halos mahulog ko ang pinggan na hawak ko. Po? Ano po ang sinasabi ninyo? Hindi. Nakamali lang siguro ako. Pasensya na. Hindi na nagsalita ang aking biyenan at pumasok na sa kanyang silid. Nakatayo ako doon, nararamdaman ang aking puso na halos sumabog. Alam kaya ng aking biyenan na nakita ko siya. Dumaksa ang kahihiyan at takot. Ngunit may isang damdamin na mas malakas kaysa roon. Iyon ay ang kuryosidad. Nang gabing iyon, muli akong hindi nakatulog. Isang hindi nakikitang tensyon ang bumalot sa pagitan namin ng aking biyenan.
at ang tensyong iyon ay unti-unting nagiging mas mapanganib. Pagkatapos bumalik ang aking asawa mula sa kanyang business trip, sinubukan kong bumalik sa normal, ngunit ang eksenang nakita ko ilang gabi na ang nakakaraan ay hindi madaling nabubura. Tuwing makikita ko ang aking biyenan, namumula ako at iniwasan ang kanyang tingin. Isang hapon, pumunta ako sa lokal na grocery store. Naisip kong kailangan kong makipagkaibigan sa mga kapitbahay upang masanay sa buhay sa Korea. Habang pumipili akong repolyo sa gulayan, dalawang babaeng may edad na ang nakukuwentuhan sa tabi ko. Kaya nga, tungkol sa principal ng 300 bike sa house, biglang umikting ang aking pandinig. Ang 300 bike sa house ay ang aming bahay. Nagpanggap akong walang alam at patuloy na hinawakan ang repolyo. Ah! Ginoong Jeongho. Kawawa naman siya. Maaga ring namatay ang kanyang asawa. Kawawa nga. Pero marami rin siyang pinagdaanan. Hindi lang noong nakasakit ang kanyang asawa, kundi nun pa man, hindi na raw maganda ang relasyon nila bilang mag-asawa. Bakit? Nagtaksil ba siya? Hindi iyon. Narinig ko na sobrang laki ni Ginoong Jeongho kaya nahihirapan ang kanyang asawa. Pakiramdam ko, nawalan ako ang hininga. Nagalangan ako kung dapat ko pa ring pakinggan o hindi, ngunit hindi ako makaalis. Ano ang malaki? Naku, ano pa ba? Iyon ng lalaki. Direkta kong narinig mula sa kanyang asawa. Sa simula ng kasal, tiniis niya, ngunit unti-unting natatakot na siyang makipagtalik. Aba, malaki pa rin pala kahit may edad na. Ano naman ang kinalaman ng edad doon? Talagang ganun na yan simula pa lang. Pero ang asawa niya, nagpunta pa sa Opjin. Sabi, nakdugo raw pagkatapos nilang magtalik. Aba, grabe naman. Kumusta na raw siya ngayon? Nag-isa na lang daw siya. 5 taon na nga. Pero, nagpakasal na raw ang anak niya at nakatira na kasama ng manugang. Hapon daw ang babae, hapon nga siguro. Oh, 26 anyos daw? Okay lang kaya sa bahay na iyon na may nakatirang ganun kabata? Bakit naman? Tatay naman ng asawa siya, di ba? Pero, lalaki pa rin yan, no? At isa pa, 5 taon na siyang mag-isa, tapos ganun pa kalaki yung kanya. Nagtawanan ang dalawang ale, namula ang aking muka at mabilis akong umalis sa lugar na iyon. Habang bitbit ang basket at papunta sa cashier, nanginginig ang aking mga kamay. Narinig ko ang mga kapitbahay na nag-usap tungkol sa tatay ng asawa ko at sa aming bahay. Pauwi ako, at ang aking kaluban ay gulong-gulo. Kung totoo ang sinabi ngang maale, talagang nahirap ang tatay ng asawa ko dahil sa relasyon nila ng kanyang asawa, at ang paghihirap na iyon ay nagpapatuloy na sa loob ng 5 taon. Naalala ko ulit ang eksenang nasaksihan ko ilang araw na ang nakalipas. Hindi na nga maiwasan. Mag-isa na lang niyang kailangang ayusin. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang tatay ng asawa ko na nagbabasa ng pahayagan sa sala. Aba, galing ka sa palengke. Siguradong mabigat yan, sana nakatulong ako. Hindi po, okay lang po. Inilagay ko ang basket sa kusina at sinimulan ayusin ang mga pinamili sa refrigerator, ngunit ang isip ko ay puno pa rin ng mga narinig ko. Iba na ang tingin ko sa tatay ng asawa ko. Hindi na siya simpleng tatay ng asawa. Siya ay isang lalaking 5 taon nang nagtitiis sa kalungkutan at pagnanasa. At isa pa, mayroon siyang kakaibang kondisyon na pinag-usapan ng mga tao. Umiling ako at sinubukang alisin ang mga iniisip ko, ngunit mahirap. Habang naghahanda ng hapunan, patuloy na bumabalik ang mga narinig ko. Nagdugo raw ang asawa niya, at natakot sa pakikipagtalik. Hindi ko sinubukan isipin, ngunit ang isip ko ay wala na sa kontrol. Naalala ko ang laki na nasaksihan ko ilang araw na ang nakalipas. Sa ganong kalaki, talagang mahirap nga. Aba, ano ba ang iniisip mo? Baka mahiwa mo ang daliri mo habang naghihiwa kang bawang. Napabalik ako sa realidad dahil sa boses ng tatay ng asawa ko. Ay, sorry po. Lutang po yata ako. Mukhang pagod ka. Gusto mo bang maghapunan na lang tayo ng simple ngayon? Hindi po. Matatapos ko rin po agad. Sa oras ng hapunan,
patuloy akong naging palaisip sa tatay ng asawa ko. Ang kanyang malalaking kamay, malapat na balikat, at mababang boses, lahat ay tila lalaki sa aking paningin. Sa edad na 65, siya ay tila malakas pa rin at punong-puno ngang sigla. Patuloy na bumabalik sa aking isip ang mga sinabi ng mga ale. Ganun kalaki yung kanya? Aba, wala ka bang ganang kumain? Tinititigan mo ako. Nagulat ako sa sinabi ng tatay ng asawa ko at yumuko. Ay, hindi po. May iniisip lang po ako. Ano naman ang iniisip mo? Wala po. Mabilis akong kumain. Kinagabihan. Tumawag ang asawa ko at sinabing malalate na naman siya dahil sa inuman. Nahapunan kami ng tatay ng asawa ko ng kami lang dalawa, habang nahuhugas ako ng pinggan, lumapit ang tatay ng asawa ko. Aba, may kakaiba sa iyo ngayon. May problema ka ba? Wala po. Wala po talaga. Nagsisinungaling ka. Pakiramdam ko. Iniwasan mo ako simula pa kaninang umaga. Napahinto ako sa matalas na obserbasyon ng tatay ng asawa ko. Narinig mo ba ang mga usapan sa kapitbahay? Sa sinabi niya, napahinto ang aking mga kamay. Bumuntong hininga ang tatay ng asawa ko. Ganun nga siguro. Anong sinasabi nga ale sa kapitbahay? Hindi, sabihin mo, alam ko naman na lahat yan. Narinig mo ang nga sismis tungkol sa akin, di ba? Tumango ako. Ngumiti ang tatay ng asawa ko ng malungkot. Oo, tama ka. Pinakusapan ako ngang lahat, na hindi kami maganda ngang asawa ko, na nagkaroon ng problema dahil sa laki ko. Lahat yan totoo. Namula ang aking mukha sa prangkang pag-amin ng tatay ng asawa ko. Tay, nakakahiya po. Pero wala akong magagawa. Ganun na ako ipinanganak. Tumingin ang tatay ng asawa ko sa labas niyang bintana at nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi ko alam noong una. Pagkatapos ko lang ikasal ko nalaman, nahihirapan ang asawa ko. Sinubukan ko maging maingat, pero hindi pa rin. Nagpunta pa kami sa ospital. Alam mo ba ang sinabi ng doktor? Umiling ako. Sinabi niya na magpa-opera ako na pababawasan ko? Kalokohan ba yon? Bakit nila ipapagawa sa lalaki ang ganoong operasyon? Ang boses ng tatay ng asawa ko ay may halo ng galit at lungkot. Sa huli, halos hindi na kami nagtalik ng asawa ko. Mahigit 10 taon. Tapos nakasakit siya at ngayon, mag-isa na ako sa loop ng 5 taon. Tay, sigurado pong nahirapan po kayo? Nanginginig ang aking boses. Mahirap. Para akong sumuko sa buhay bilang isang lalaki. Pero ano pa ang magagawa ko? Ito ang aking kapalaran. Nakibit balikat ang tatay nga asawa ko, ngunit ang kanyang likod ay tila malungkot. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng lalim na pakikiramay sa tatay nga asawa ko. Kasabay nito, nakaramdam din ako ng kakaibang damdamin. Ang asawa ko ay hindi ako kayang mahalin ng tama, at ang tatay ng asawa ko ay hindi rin kayang mahalin ang asawa niya ng tama. Pareho silang may malungkot na buhay mag-asawa. At kami ngang tatay nga asawa ko ay nagtitiis sa kalungkutan sa ilalim ng isang bubong. Aba, nagulat ka, di ba? Sorry. Pati ito nasabi ko na. Hindi po. Tay, salamat po sa pagsasabi. Salamat. Aba, napakabait mong manugang. Swerte si Kuya Seungmin. Tinapik ng tatay ng asawa ko ang aking balikat. Ang kanyang kamay ay mainit, ngunit kasabay nito, mainit din ang aking pakiramdam. Kinagabihan, hindi na naman ako nakatulog. Puno ang isip ko ang mainiisip tungkol sa tatay ng asawa ko. Ang ngabulungan ng mga kapitbahay, ang pag-amin ng tatay ng asawa ko, ang eksenang nasaksihan ko ilang araw na ang nakalipas, lahat ay nahalo-halo at nakpalito sa akin. At hindi ko namamalayan, sinimulan kong tingnan ang tatay ng asawa ko bilang isang lalaki. Siguro, isang linggo na ang nakalipas mula nun, patuloy ko pa ring napapansin ang tatay ng asawa ko, at ang atmosfere sa bahay ay kakaibang tensyonado. Busy pa rin ang asawa ko sa business trips, at mas marami na kaming oras na makasama ng tatay ng asawa ko, isang Sabado ng hapon nun. Wala ang asawa ko dahil sa workshop ng kumpanya sa Jeju Island na overnight. Kailangan naming makasama ng tatay ng asawa ko sa loop ng weekend.
Pagkatapos naming kumain ngang tanghalian, sinabi ngang tatay ngang asawa ko, "Aba, pupunta lang ako sa bathhouse ngayon, gusto ko sanang magpakintap ngang matagal." "Sige po, ingat po tay." Umalis ang tatay ang asawa ko at naiwan ako mag-isa sa bahay. Nanut ako ang TV, nagtupi ang labada, at naglinis ang bahay upang magpalipas ang oras. Pagkatapos ngang hapunan, mga 7 ngang gabi, bumalik ang tatay nga asawa ko. Dumating na ako. "Aba, welcome po, nakarelax po ba kayo?" "Oh, ang sarap talaga." Pumasok ang tatay ng asawa ko sa kanyang kwarto, bitbit ang kanyang bag sa bathhouse. Sinimulan ko ang paghahanda ng hapunan. Kinuha ko ang mga sangkap mula sa refrigerator at sinimulang hiwain nang lumabas ang tatay ngang asawa ko mula sa kwarto. "Aba, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang tuwalya? Wala akong tuwalya para patuyuin ang buhok ko." "Sige po, kukunin ko po agad." Kinuha ko ang tuwalya mula sa banyo at pumunta sa kwarto ngang tatay ngang asawa ko. Kakatok pa lang sana ako nang sabihin ngang tatay ngang asawa ko na pumasok ako. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Nakasuot ang tatay ang asawa ko ang bathgown, ngunit hindi ito nakasarado ang maayos. Dahil kakalabas lang niya sa banyo, umusok pa ang kanyang katawan, at nakalabas ang matipunong dibdib at tiyan mula sa pagitan ng bathgown. Sa edad na 65, hindi kapanipaniwala ang kanyang katawan na puno ng kalamnan, ngunit ang pinakanakagulat ay ang sumunod. Nang ikot ang tatay ng asawa ko upang isara ang bathgown, ganap na nakita ang hindi ako makahinga. Ang nakita ko noong gabi ilang araw na ang nakalipas ay nakakagulat na, ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko ito ng ganito kaliwanag at kalapit. Hindi pala oa ang nabulungan ng mga alay sa kapitbahay. Sa halip, kulang pa nga ang paglalarawan nila. Ay, sorry. Aba, hindi pala nakasarado ng maayos ang bathgown. Mabilis na isinara ngang tatay ngang asawa ko ang bathgown, ngunit nakita ko na ang lahat. Namula ang aking muka at nabitawan ko ang tuwalya na hawak ko. "So, sorry po. Sana pala ay nilakasan ko pa ang pakatok." Pinulot ko ang tuwalya, inilagay sa kama, at mabilis na lumabas ng kwarto. Ang aking puso ay tila sasabog. Bumalik ako sa kusina, ngunit hindi na ako makapagpatuloy sa pagluluto. Nanginginig ang aking makamay, at ang eksenang kakikita ko lang ay hindi maalis sa aking isip. Aba, paano naging bahaging katawan ng tao yun? Posible ba ang ganoong kalaki? Tinanong ko ang sarili ko, ngunit ang sagot ay alam ko na, posible. Nakita ko mismo sa aking gamata. Hindi ito may hahambing sa asawa ko. Doble? Hindi, tila 3 beses pa yata ang laki. Hindi lumabas ang tatay ngang asawa ko sa kwarto. Siguro, ganun din siya nagulat-tulat ko. Sa pilitan kong pinapakalma ang aking sarili at tinapos ang paghahanda ng hapunan. "Tay, luto na po ang hapunan." Pagkatapos ang mahabang oras, lumabas din ang tatay ng asawa ko sa kwarto. Nakasuot siya ng komportableng damit, ngunit mabigat ang kanyang ekspresyon. "Aba, sorry talaga kanina." "Hindi po. Ako po ang humihingi ng tawad dahil bigla po akong pumasok." Umupo kami ng awkward sa hapagkainan. Napakatahimik ng hapunan. Hindi kami nag-usap tulad ng dati, at hindi rin kami nagtinginan. Pagkatapos ang hapunan, habang nahuhugas ako ang pinggan, lumapit ang tatay ng asawa ko. "Aba, sana makalimutan mo ang nangyari ngayon. Hindi ako naging maingat." "Okay lang po tay, huwag niyo na po alalahanin." "Gayunpaman, nakakahiya talaga na makita mo ako sa ganoong kalagayan," manugang ko. Ang boses ng tatay ng asawa ko ay punong taos-pusong pagiging tawat. Lumingon ako at tiningnan ang tatay ng asawa ko. Puno ang kanyang muka ng kahihiyan at pagkadismaya. "Tay, okay lang po talaga. Ako po ang magiging mas maingat sa pagkatok." "Aba, nagulat ka, di ba?" "Hindi." Ako nakasagot sa tanong ng tatay ng asawa ko. Nagulat talaga ako. Ayon sa tsismis sa kapitbahay, hindi. Mas malala pa, nagtawanan ang tatay ng asawa ko ng sarkastiko. "Ito ang pasanin ko habang buhay. Hindi ito blessing, kundi sumpa." "Tay,
nahirapan din ang asawa ko, at ako ay nabuhay sa pagkakasala habang buhay kaya hindi ako nakapamuhay ng normal bilang isang lalaki. Ngayon, kahit matanda na ako, problema pa rin ito. Kailangan ko itong ayusin ng mag-isa, pero nahuli pa ako ng manugang ko. Alam din ng tatay ng asawa ko ang nakita ko noong gabing iyon. Tay, hindi po yon. Okay lang po. Alam ko na po ang lahat. Na nakita ko po kayo noong gabing iyon, at nakita ko rin po ang lahat ngayon. Nakakahiya, pero wala akong magagawa. Ito ako. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib sa prangkang pag-amin ng tatay ng asawa ko. Tay, sigurado pong malungkot po kayo? Mahina kong sinabi, tumango ang tatay ng asawa ko. Malungkot. Mahigit 15 taon na akong walang mayos na relasyon. Ganun din sa asawa ko, at pagkatapos niyang umalis, mag-isa na ako. May pagnanasa ako bilang isang lalaki, pero wala akong paraan para maipsan ito. Tiningnan ko ang mga mata ng tatay ng asawa ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na kalungkutan at pagnanasa. At napagtanto ko, pareho kaming malungkot. Hindi ako kayang mahalin ng tama ng asawa ko, at hindi ko rin kayang maipsan ang aking pagnanasa bilang isang babae. Tay, malungkot din po ako. Lumabas ang pag-amin mula sa aking bibig. Nagulat ang tatay ng asawa ko at tiningnan ako, aba. Hindi po interesado sa akin si Kuya Seungmin. Minsan isang beses lang sa isang buwan, at tapos na sa loop ng 5 minuto. Hindi ko po naramdaman na minamahal ako bilang isang babae. Hindi nakasagot ang tatay nga asawa ko. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Malaki po kayo kaya problema, at si Kuya naman ay napakaliit kaya. Hindi iyon. Problema po dahil hindi siya interesado. Pareho po tayong malungkot. Tumulo ang luha mula sa aking nga mata. Aba, huwag kang umiyak. Lumapit ang tatay ng asawa ko at niyakap ako sa balikat. Ang kanyang mainit na yakap ay napakasarap. Inilibing ko ang aking mukha sa dibdib ng tatay ng asawa ko at humagulgol. Bakit po ba hindi ako nakikita ngahat bilang isang babae? Ang pangit ko po ba? Hindi. Aba, napakaganda mong babae. Bulak lang si Kuya Seungmin. Sa sinabi ng tatay ng asawa ko itinaas ko ang aking ulo, nakatinginan kami. Ang kanyang nga mata ay may halo ng pakikiramay at iba pang damdamin. Iba na rin ang tingin ko sa tatay ng asawa ko. Hindi na siya tatay ng asawa, kundi isang lalaki. Matagal kaming nagtinginan. Bumigat ang hangin, at dumaloy ang hindi nakikitang tensyon sa aming dalawa. Nauna ang tatay ng asawa ko na lumingon at sinabing, aba, nasa panganib tayo. Alam ko po, tay. Hindi ito dapat mangyari, manugang kita, at ako ang tatay ng asawa mo. Opo, alam ko po. Sumagot ako, ngunit sa kalooban ko ay gusto ko nang tumawid sa linya. At tila ganun din ang nararamdaman ng tatay ng asawa ko. Ngunit hindi pa kami tumawid sa linyang iyon. Pinigilan namin ang pagnanasa sa isa't isa at pumasok sa aming nga kwarto. Kinagabihan, hindi na naman ako nakatulog. Patuloy na bumabalik sa aking isip ang hubad na katawan ng tatay ng asawa ko, at sariwa pa rin ang pakiramdam ng yakap niya. Naramdaman ko na umiinit ang aking katawan. Alam ko na mali ito, ngunit hindi ko ito mapigilan. Nagsimula nang umikot ang gulong ng tadhana, at hindi namin ito mapipigilan. Simula nun, ganap na nakbago ang atmosfer sa bahay. Nagingat kami ngang tatay ngang asawa ko na magkaroon ngang distansya, ngunit kasabay nito, nahuhumaling kami sa isa't isa. Tuwing nakakatinginan kami, may kakaibang tensyon na dumadaloy, at kahit makabanggaan lang, kumakabog ang aking puso, busi pa rin ang asawa ko. Ngayon, wala na siya sa bahay tuwing weekend. Naglalaro siyang golf kasama ang kanyang nga boss para sa promotion, at umuwi siya pagkatapos ngang alas 11 ng gabi tuwing weekdays. Naging mas malayo ang aming relasyon, at madalas nawala kaming relasyon kahit isang beses sa isang buwan, isang Biyernes ng gabi nun. Tumawag ang asawa ko at sinabing malalate na naman siya dahil sa inuman. Naghapunan kami ng tatay ng asawa ko ng kami lang dalawa. Pagkatapos ang hapunan,
Habang nahuhugas ako ang pinggan, sinabi ang tatay ng asawa ko, "Aba, gusto mo bang uminom ng beer ngayon?" "Biyernes kasi, gusto kong uminom." "Opo, sige po." Kinuha ko ang beer mula sa refrigerator at inilagay sa lamesa sa sala. Umupo kami at uminom ng beer. Nung una, nag-usap kami ng normal, ngunit pagkatapos ng ilang boteng ng beer, nagbago ang atmosphere. "Aba, kumusta kayo ni Kuya Seumin ngayon?" Maingat na tanong ng tatay ng asawa ko. Bumuntong hininga ako. "Alin po?" "Ang inyong mag-asawa. Mukhang hindi ka niya masyadong inaalagaan dahil sa sobrang busy niya." "Opo, tama po kayo. Halos hindi na rin po kami nag-usap ngayon." Ang inyong pagtatalik. Namula ang aking mukha sa direktang tanong ng tatay ng asawa ko. "Tay, sorry. Masyado bang personal na tanong? Pero curious ako, minamahal ka ba talaga ni Kuya Seumin?" Nagdalawang isip ako ng matagal bago umiling. "Hindi po. Hindi nga po kami nagtatalik kahit isang beses sa isang buwan, at kahit magtalik, mabilis lang po matapos." Bumuntong hininga ang tatay ng asawa ko. "Ang batang yan, bata pa lang, ano naman ang alam niya, hindi dapat ganun ang pagtrato sa babae." "Siguro po, wala akong dating. Dahil hindi po interesado sa akin ang asawa ko, hindi." "Aba, napakaganda mong babae. Bobo lang si Kuya Seungmin." Dahil siguro sa alak lalo kaming naging prangka sa aming pag-usap. "Tay, malungkot pa rin po ba kayo ngayon?" Sa aking tanong, tumingala ang tatay ng asawa ko at sumagot, "Malungkot. Bawat gabi ay impyerno. May pagnanasa ako bilang isang lalaki, pero wala akong paraan para maibsan ito. May hangganan din ang paggawa ng mag-isa." "Tay, malungkot ka rin, di ba? Napabayaan ang isang batang babae na ganun." Talagang walang kuwenta si Kuya Seumin. Sa sinabi ng tatay ng asawa ko, nagdilim ang aking mamata. "Opo, malungkot din po ako. Gusto ko pong mahalin bilang isang babae, pero hindi po ako tinitingnan ng asawa ko. Minsan, gusto ko rin pong may yumakap sa akin na ibang lalaki." Nagulat ang tatay ng asawa ko at tiningnan ako. "Aba, ang delikadong iniisip yan." "Alam ko po na delikado, pero wala akong magagawa. Gustong aking katawan, ano po ang magagawa ko? Ganun din po kayo, di ba, Tay? Gusto ngang inyong katawan, pero wala kayong paraan para maibsan." Iyon. Hindi nakapagpatuloy ang tatay ng asawa ko. Uminom akong beer at naglakas loob. "Tay, pwede po ba akong making tapat?" "Oo, sabihin mo." "Ako po, patuloy ko po kayong nakikita bilang isang lalaki. Hindi po bilang tatay ng asawa ko, kundi bilang isang lalaki lang." Tila huminto ang pahinga ng tatay ng asawa ko. "Aba, hindi dapat natin iniisip yan." "Bakit po? Pareho naman po tayong malungkot. Bakit hindi po tayo magdamayan? Manugang kita. Asawa ka ang anak ko. Pero hindi po ako tinitingnan ng anak niyo bilang isang babae. Kayo lang po ang tumitingin sa akin bilang isang babae. Lasing din ako, ngunit mas tila sumabog ang aking napigilang pagnanasa." "Aba, huwag ka nang uminom ng alak. Magre-regrets ka bukas." "Hindi po ako magre-regrets. Napakaliwanag pong isip ko ngayon. Tay, tulungan niyo po ako." "Anong gusto mong tulungan ko?" Nanginginig ang boses ng tatay ng asawa ko. Tumayo ako at lumapit sa tatay ng asawa ko. "Ang kailangan niyo po, kailangan ko rin po kayo, Tay." Hinawakan ko ang kamay ng tatay ng asawa ko. Nanginginig ang kanyang malalaking kamay. "Aba, hindi ito dapat." "Bakit po? 15 taon na po kayong nagtitiis, di ba, Tay?" "Nagtitiis din po ako. Bakit pa po tayo patuloy na magtitiis? May karapatan din po tayo na maging masaya." Idinampi ko ang kamay ng tatay ng asawa ko sa aking pisngi. Hindi tinanggal ng tatay ng asawa ko ang kanyang kamay. Sa halip, dahan-dahan niyang hinaplos ang aking pisngi. "Aba, napakaganda mo, pero ako. Gusto niyo rin po ako, di ba, Tay?" Noong gabing iyon, mag-isa po kayo, sino po ang iniisip niyo? Hindi sumagot ang tatay ng asawa ko. Ngunit ang kanyang katahimikan ang sagot.
Lumapit ako ang isang hakbang at inilagay ang aking kamay sa dibdib ng tatay ng asawa ko. Naramdaman ko na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ganun din po ang nararamdaman niyo, di ba, Tay? Aba, ako ang tatay ng asawa mo, hindi ito dapat. Ngayon lang po, kahit ngayon lang, hindi po bilang tatay nga asawa, kundi bilang isang lalaki, pwede po bang tingnan niyo po ako bilang isang babae? Sinubukan kong ilagay ang aking braso sa liig ng tatay ng asawa ko. Ngunit hinawakan ng tatay ng asawa ko ang aking kamay at sinabing, aba, hindi. Kung tatawid tayo sa linya, hindi na tayo makakabalik. Maaring masira ang buhay ko, sirang-sira na po ang buhay ko. Isang walang pagmamahal na buhay mag-asawa, isang asawa na hindi ako tinitingnan bilang isang babae, ito ang buhay ko. Mas gugustuhin ko pa. Tumulo ang aking luha. Niyakap ako ang tatay ang asawa ko ng mahigpit. Huwag kang umiyak. Aba, pag-isipan ko. Parang sobra ang nainom ko ngayon. Matulog muna tayo at mag-usap bukas. Papa? Please? Aya? Nahirapan din ako. Nahihirapan ako sa pagitan ng pagnanais ko sa iyo at sa mga dahilan kung bakit hindi ito possible. Sa pag-amin ng aking biyenan, medyo gumaan ang aking pakiramdam, hindi lang pala ako ang kakaiba, nais din pala ako ng aking biyenan. Papa, mangako ka. Huwag kang tumakas. Oh, nangangako ako. Hindi ako tatakas. Nang gabing iyon, nakatulog ako sa bisig ng aking biyenan. Nasa sofa kami sa sala, yakap-yakap niya ako, at nakaramdam ako ng kapayapaan sa kanyang mainit na yakap. Hindi pa namin nalampasan ang hangganan, ngunit malabo na ito. Pagkagising ko sa madaling araw, yakap pa rin ako ang aking biyenan. Pinakmasdan ko ang kanyang natutulog na mukha. May mga kulubot, ngunit guwapo pa rin. Maingat akong humalik sa kanyang pisngi. Nagmulat ang aking biyenan. Aya, Papa, seryoso ako? Hindi ako nagsisisi? Pinagmasdan ako ngang aking biyenan sandali bago humalik sa aking no. Pahalagahan ko rin ang sarili ko. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Hindi lang ito problema nating dalawa. Alam ko. Ngunit bigyan mo akong kaunting oras. Ayusin ko ito. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko, tumango ako. Inalalayan akong aking biyenan at ibinalik sa aking silid, magpahinga ka. Darating na si Miguel. Bumalik ako sa aming silid at humiga sa kama. Magulo ang isip ko. Ngunit sa isang banda ay nakaramdam ako ngang pag-asa. Nice din pala ako nga aking biyenan. Ngayon, ang tanong ay kung may lakas ba kami ngang loop na sirain ang bawal na iyon, at napagdesisunan ko na. Nice ko ang aking biyenan, at hindi ko na kayang pigilan ang pagnanais na iyon. Pagkatapos ng Biyernes na iyon, lalong bumigat ang atmosfera sa pagitan namin ng aking biyenan. Nakumpirma na namin ang pagnanais ngeng isa't isa, at ngayon ang problema na lang ay kung gagawin namin ito. Lumipas ang isang linggo. Sinabi ng aking asawa na aalis na naman siya para sa isang business trip sa Japan. Sa pagkakataong ito, isang linggong mahabang biyahe. Aya, sorry, may malaking kontrata kami sa Tokyo, kaya kailangan kong pumunta, mag-isa ka lang, ngunit pagtiisan mo, ayos lang, mag-ingat ka sa biyahe. Umalis ang aking asawa, at naiwan kaming dalawa lang aking biyenan sa bahay. Pagkatapos naming kumain at habang nahuhugas ako ng pinggan, sinabi ng aking biyenan mula sa likuran ko, Aya, kailangan nating mag-usap. Mabilis na lumakas ang tibok ng aking puso. Opo, Papa. Umupo kami sa sofa sa sala. Tahimik ang aking biyenan sandali bago magsalita. Marami akong pinag-isipan sa loob ng isang linggo, kung gaano kapanganib ang gagawin natin, kung gaano ito kamali. Ngunit tumingin sa aking mga mata ang aking biyenan. Ngunit hindi ko may tatanggi ang nararamdaman ko para sa iyo. Lalaki din ako. 15 taon kong pinipigilan, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa, lalo na mula nang makita kita. Lumakas ang tibok ng aking puso sa pag-amin ng aking biyenan. Papa, Aya, kung sakaling lalampas tayo sa hangganan, kailangan itong maging isang ganap na lihim. Hindi dapat malaman ni Miguel. Opo. Maring matapos ang aming kasal. Alam ko. Ngunit handa na ako.
Gusto kita, Papa? Hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay. Aya, iba ako sa karaniwang lalaki, tulad ng nakita mo na. Masakit ito. Sa simula, maaring mahirap. Okay ka pa ba? Tumanggo ako. Ayos lang. Basta ikaw, Papa. Ayos lang. Niyakap akong mahigpit na aking biyenan. At bumulong. Kung gayon, ngayong gabi. Sumandal ako sa dibdib ng aking biyenan at sumagot, "Oh, ngayong gabi." Lumipas ang oras at naging 10 gram gabi. Naligo ako at nagsuot ng pantulog. Tumingin ako sa salamin at huminga ng malalim. Aya, gagawa ka ng malaking pagkakamali, ngunit hindi ka magsisisi. Tumayo ako sa harap ng silid ng aking biyenan. Huminga ako ng malalim bago kumatok. Knock, knock, pasok. Narinig ko ang mababang boses ng aking biyenan. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Nakaupo ang aking biyenan sa kama, nagbabasa ng libro. Tiningnan niya ako at inilapak ang libro. Aya, sigurado ka ba talaga? Opo, Papa. Handa na ako. Umupo ako sa gilid ng kama. Hinaplos ng aking biyenan ang aking pisngi. Aya, matagal na rin? Kaya baka ako ay mahirapan. At baka ako ay magulat. Ayos lang. Dahan-dahan lang. Niyakap akong aking biyenan at hinalikan. Sa simula, malumanay, ngunit lalong naging matindi. Parang sumabok ang pagnanais na pinipigilan sa loob ng may 12 taon. Niyakap ko rin ng mahigpit ang aking biyenan. Sinimulan naming hubarin ang damit ng isa't isa. Nahubat ang pangitaas ng aking biyenan, at lumitaw ang kanyang matipunong katawan. Hindi makapaniwala na 65 taong gulang na siya, napakalusok ng kanyang katawan. Hinubat ko rin ang aking pantulog, at lumagablap ang tingin ng aking biyenan. Aya, napakaganda mo. Pinahiga ako ng aking biyenan sa kama at dahan-dahang bumulong ng pagmamahal. Kung masakit, sabihin mo agad. Hihinto ako. Opo, Papa. Malumanay ang haplos ang aking biyenan, ngunit kasabay nito ay puno ang paknyanasa. Hinaplos niya ang bawat bahagi ang aking katawan, inihahanda ako. At sa wakas, dumating ang sandaling iyon. Tiningnan akong aking biyenan at nagtanong, Aya, sigurado ka ba talaga? Opo. Gawin mo na, Papa. Dahan-dahang lumapit ang aking biyenan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Ang sinasabi ng mga kapitbahay ay hindi palalabis. Sa simula, natakot ako. Papasok ba ito? Ngunit dahan-dahan at maingat akong ginabayan ng aking biyenan. Aya, mag-relax ka. Dahan-dahan lang. Opo, opo. Huminga ako ng malalim at pinakawalan ang tensyon sa aking katawan. At dahan-dahan, napakadahan-dahan, pumasok ang aking biyenan. Umungol ako. Masakit. Hindi may hahambing sa aking relasyon sa aking asawa, napakalakas ng pakiramdam, masakit. Hihinto ba tayo? Hindi. Ituloy mo. Maingat na gumalaw ang aking biyenan. Sa simula, sakit, ngunit dahan-dahang nagbago ito sa ibang sensasyon. Nagsimulang umayon ang aking katawan, at isang kakaibang kaligayahan ang dumating. Papa, okay ka ba? Aya, opo, magaling. Medyo bumilis ang galaw ang aking biyenan. Nakakaranas ako ng isang ganap na bagong mundo. Iba ito sa 5 minutong relasyon ko. Sa aking asawa, higit 30 minuto akong minahal ng aking biyenan, at bawat sulok ng aking katawan ay nagising. Aya, hindi ko na kaya. Nanginginig ang boses ng aking biyenan. Ayos lang, Papa. Hay. Inilabas ng aking biyenan ang kanyang sarili sa huling sandali, at humingal ako sa kanyang yakap. Pawis na pawis kami, yakap-yakap ang isa't isa. Aya, okay ka ba? Opo, Papa. Napakasarap. Umiyak ako. Mengaluhang ng kaligayahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong minamahal ako bilang isang babae. Pinunasan ng aking biyenan ang aking mga luha at hinalikan ako. Aya, sorry, nasaktan kita, di ba? Hindi. Masaya ako. 2 beses pa kaming nagtalik ng gabing iyon. Ibinuhos no aking biyenan ang pagnanais na pinipigilan niya sa loob ng 15 taon, at tinanggap ko rin ito.
Pagkagising namin sa madaling araw, pagod na kami sa pagtulog. Kinabukasan, pagising ko, natutulog ang aking biyenan sa tabi ko, pinagmasdan ko ang kanyang mukha. May mga kulubot, ngunit mukha siyang payapa. Tahimik akong humalik, at nakmulat ang aking biyenan. Aya, nagsisisi ka ba? Hindi, Papa. Hinding-hindi. Masaya pa nga ako rin. Matagal na akong hindi nakaramdam ng pagiging lalaki. Niyakap namin ang isa't isa at ngumiti, alam naming sinira namin ang bawal. Ngunit wala kaming pagsisisi. Mula ng gabing iyon, tuwing umaalis ang aking asawa para sa business trip, lihim kaming nakikita ng aking biyenan. 2 o 3 beses sa isang buwan, pinapawi namin ang kalungkutan ng isa't isa. Itinuring ako ng aking biyenan bilang isang babae, at itinuring ko siya bilang isang lalaki. Naging kailangan namin ang isa't isa. Ngunit alam naming hindi ito magtatagal. Alam naming darating ang katapusan. Ngunit sinasabayan namin ang kasalukuyan. Bawal men ang relasyon, ito ang tanging alih namin. Nagpatuloy ang lihim na relasyon namin ng aking biyenan sa loob ng 3 buwan. Tuwing umaalis ang aking asawa para sa business trip, hinahanap namin ang isa't isa. May pagkakasala, ngunit mas malaki ang kaligayahan. Sa unang pagkataon, naramdaman kong lubos na minamahal ako bilang isang babae, at nabawi ngang aking biyenan ang kanyang buhay bilang isang lalaki pagkatapos ng 15 taon, ngunit lahat ng lihim ay may katapusan. Isang Miyerkules ng gabi noon. Sinabi ngang aking asawa na alis siya para sa business trip sa Cebu, at kumain kami ngang hapunan ng aking biyenan. Pagkatapos kumain, uminom kami ng alak sa sala. Lumalim ang gabi at hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay. Aya, ngayong gabi din. Opo, Papa. Pumasok kami sa silid ng aking biyenan. Nahubad kami ng damit at humiga sa kama, yakap-yakap ang isa't isa, sanay na ang aming mga katawan. Kinumutan ako ng malaking katawan ng aking biyenan, at nakaroon kami ng matinding pagmamahalan. Nawalan kaming konseptong oras, nawawala sa isa't isa. Sa sandaling giyon, Papa, Aya, nandito na ako. Narinig namin ang boses ng aking asawa kasabay ng pagbukas ng pinto sa harap. Kami ay nanigas. Biglang umuwi ang aking asawa, kinansela ang business trip. Dahil sa sitwasyon ng kliyente. Nagmamadali kaming nagdamit ng aking biyenan, parang sasabog ang puso ko. Papa, tulog ka na ba? Nasaan si Aya? Lumapit ang yabak ng aking asawa. Nagtago ako sa banyo ng silid ng aking biyenan, at umupo ang aking biyenan sa kama, nakasuot ng bathrobe. Knock, knock. Papa, pwede ba akong pumasok? Kumatok ang aking asawa. Oh, pasok. Kalmado ang boses ng aking biyenan, ngunit maputla ang kanyang mukha. Binuksan ng aking asawa ang pinto at pumasok. Papa, hindi ka patulog. Hindi mo nakita si Aya. Aya, siguro nasa master's bedroom? Hindi po. Wala siya sa master's bedroom. Patay din ang ilaw. Lumingalinga ang aking asawa. Ako ay nagtatago sa banyo, pinipigilan ang aking hininga. Sana, huwag kaming mahuli. Sinabi ni Aya na pupunta siya sa convenience store. Bibili ng ice cream. Nagsinungaling ang aking biyenan. Ganun po ba? Kung gayon, babalik din siya agad. Papa, pero medyo namumula ang mukha mo, ayos ka lang po ba? Oh, nag-push up lang ako kanina. Ganun po ba? Kung gayon, maliligo na po ako. Umalis ang aking asawa sa silid. Kahit pagkatapos may sara ang pinto, hindi kami gumalaw sandali. Binuksan ng aking biyenan ang pinto ng banyo. Aya, ayos ka lang? Nanginginig ang buong katawan ko. Papa, muntik na tayong mahuli. Ano ang gagawin natin? Paano ka lalabas? Lalabas ako ng palihim habang naliligo si Miguel. Mayos akong nagbihis at tiningnan ang sitwasyon. Narinig ko ang tunog ng tubig mula sa banyo. Naliligo ang aking asawa. Maingat akong lumabas sa silid ng aking biyenan at pumunta sa pintuan. At lumabas ako at nagpalipas ng 10 minuto bago bumalik. Nandito na ako?
pumasok ako na may dalang bag ng ice cream. Nagmamadali akong pumunta sa convenience store. Lumabas ang aking asawa sa banyo. Aya, saan ka galing? Pumunta ako sa convenience store para bumili ng ice cream. Kinansela ang business trip? O, biglang ipinagpaliban ng kliyente. Sorry. Hindi man lang ako nakapag-text. Ayos lang. Buti na lang nandito ka na sa bahay. Pilit akong ngumiti at niyakap ang aking asawa. Ngunit ang isip ko ay nasa ibang lugar. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama kasama ang aking asawa, ngunit hindi ako makatulog. Ang katotohanan na kasama ko lang ang aking biyenan at ngayon ay nasa tabi ako ang aking asawa ay parang hindi totoo. Dumating ang pagkakasala. Ano ang ginagawa ko? Pinagtataksilan ang aking asawa at ang aking biyenan. Kinabukasan ng umaga, magang lumabas ang aking biyenan para maglakat-lakat. Pumunta sa trabaho ang aking asawa, at naiwan akong mag-isa sa bahay. Bumalik ang aking biyenan bandang tanghali. Aya, kailangan nating mag-usap. Umupo kami sa sala. Mabigat ang ekspresyon ng aking biyenan. Napakadelikado kagabi. Muntik na tayong mahuli kung medyo nahuli tayo. Opo. Sorry po, Papa. Hindi. Hindi ko kasalanan. Kasalanan ko ito dahil hinawakan ko ang aking manugang. Papa, Aya, kailangan na nating itigil ito. Kinabahan ako sa sinabi ng aking biyenan. Bakit? Kahit mag-ingat tayo, hindi ito magtatagal sa pag-iingat. Balang araw, mahuhuli tayo. At sa panahong iyon, tuluyang masisira ang buhay ko, at baka maghiwalay pa kami. Ngunit, Aya, matanda na ako. Ilang taon na lang ang natitira sa buhay ko. Ngunit bata ka pa, marami ka pang taon na bubuhayin. Hindi mo dapat sirain ang buhay mong ganito. May maluha sa mata ng aking biyenan, kailangan nating huminto dito, umiyak din ako. Papa, kailangan kita. Hindi ako mahal niyang asawa ko. Ikaw lang ang nakakakita sa akin bilang isang babae? Aya, kaya nga hindi pwede. Kung umasa ka sa akin, hindi ka makakabalik sa normal na buhay ng kasal. Gusto kong maging masaya ka. Tunay na kaligayahan. Masaya ako ngayon? Hindi. Hindi ito tunay na kaligayahan. Ito ay isang mapanganib na relasyon. Isang bomba na maaring sumabog anumang oras. Hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay. Aya, mahal kita. Hindi bilang manugang, kundi bilang isang babae, kaya nga kailangan kitang bitawan. Papa, sorry Aya. Talagang sorry. Sorry sa pagbibigay ng pasanin sa iyo, at sorry sa pagtatapos nito ng ganito. Niyakap ako mahigpit ng aking biyenan. Nayakapan kami at umiyak ng matagal. Isang linggo pagkatapos, nagpasya ang aking biyenan na pumasok sa isang nursing home. Aya, ito ang pinakamahusay. Kung mananatili ako dito, mahihirapan tayong dalawa. Mas mabuti kung magkahiwalay tayo. Papa, kailangan po ba talaga? Oo, kailangan. Nakita ko ang likod ng aking biyenan habang nag-impake, at umiyak ako. Sinabi ng aking asawa, nahihiyang mag-isa si Papa, kaya pupunta siya sa nursing home. Magkakaroon siya ng kaibigan doon at magiging mas masaya, ngunit alam ko ang tunay na dahilan. Sa araw ng kanyang pagpasok sa nursing home, inihatid ko ang aking biyenan. Kasama namin ang aking asawa, kaya hindi kami nakapagpaalam ng maayos. Papa, madalas po akong bibisita. Sige, Aya. Magpakatatag ka. At maging masaya. Ang huling salitang aking biyenan ay may malaking kahulugan. Tumango ako. Naksara ang pintong ng nursing home, at nawala ang anyo ng aking biyenan. Tumayo ako doon at umiyak ng matagal, makalipas ang 6 na buwan. Binibisita ko ang aking biyenan minsan sa isang linggo, ngunit hindi na kami ang dating relasyon. Bumalik lang kami bilang biyenan at manugang. Nakahanap ng magabagong kaibigan ang aking biyenan sa nursing home at mukha siyang mas masaya kaysa dati. Ang relasyon ko sa aking asawa ay nanatili pa rin. Abah pa rin siya, at malungkot pa rin ako. Ngunit hindi na ako naghahanap ng alis sa ibang lugar. May itinuro sa akin ang panahong iyon kasama ang aking biyenan. Ang pag-ibig, kung minsan, ay ang pagbitaw.
Minsan sa gabi bago matulog, naisip ko ang mga sandaling iyon kasama ang aking biyenan. Ang pakiramdam na lubos na minamahal ako bilang isang babae sa unang pagkakataon, ang mainit na yakap ng aking biyenan, lahat ng iyon ay parang isang panaginip. Ngunit hindi ito panaginip. Ito ay tunay na nangyari, at ito ang pinakabawal, ngunit pinakamatinding oras sa buhay ko. Hindi ako nagsisisi sa panahong iyon, may pagkakasala, ngunit walang pagsisisi. Dahil sa panahong iyon, nalaman ko kung anong uri ng pag-ibig ang gusto ko, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa relasyon ko sa aking asawa balang araw. Ngunit may isang bagay na sigurado, hindi na ako ang dating inosenteng aya. Ang bawal na gabi kasama ang aking biyenan ay natapos, ngunit ang mga bakas nito ay mananatili sa aking puso magpakailanman. At minsan, napakadalas, kapag nakakasalubong ang aming matingin, naalala namin ang matinding damdamin na iyon para sa isa't isa. Alam namin nang hindi nagsasalita. Hindi namin makalimutan ang isa't isa. Ito ang aking kwento. Isang bawal na pag-ibig, ngunit para sa akin, ito ang pinakatunay na sandali sa buhay ko. At sapat na iyon. Ang kwento ngayon ay hanggang dito na lang. Kung mag-subscribe ka ng libre at i-click ang like, mas mabilis mong maririnig ang mga susunod na kamanghamanghang kwento sa Huang Sun Train. Kung gayon, maging malusog at masaya kayo ngayong araw.